Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Totoo ba ito mga chismis ba? Disclaimer lang ha, nababasa lang natin ito sa mga postings at sa mga comment ng mga tao. Nabuking si BBM daw kasi sobrang sip-sip daw ito pero isinusuka ni President Donald Trump kaya hindi imbitado. Uy, grabe naman kayo, oy, nagsip-sip at sinusuka? Totoo kaya ito kabibig? PRRD pupunta na daw ng Amerika? Hala? So it means kung pupunta ng Amerika, a-attend sa inaugurasyon? O puro haka-haka lang at question yan ha. Baka seryosohin nyo, maghanap tayo ng impormasyon at ebidensya kung totoo ba itong mga istorya na ito. Pero may nabasa ako kabibig ba? Ayon kay Bizarre Bulletin, ha? I-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko. O ito, according to Bizarre Bulletin, i-share ko ha, para sabihin talaga, basahin natin kung ano ang laman. Sinabi yan dito. Sinabi yan dito, hindi imbitado si Pangulong Marcos na iwan sa Zoom habang si Romualdez ang bida sa Amerika. Hala? No? So ito dito, hindi imbitado si Pangulong Marcos na iwan sa Zoom habang si Romualdez ang bida sa Amerika. Naku po. Diba? Sa balitang ito, tila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tila iniwan ng tren patungong Washington. Sa halip na magbida sa inaugurasyon ni Donald Trump bilang ika-47 na Pangulo ng Estados Unidos, tila napilitan siyang magtiis sa virtual participation. Kung mayroon naman, habang si Ambassador Romualdez ang nagsabing siya ang pupunta. Ayon kay Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited. Aba, hindi ba't parang sinabing walang VIP pass para sa'yo, BBM? Kung ganito, bakit pa kinakailangan ni Marcos tumawag kay Trump? Hala, tumawag pala kay Trump para kumustahin ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Oh. Kung may koneksyon nga si BBM sa pamilyang Trump, bakit hanggang kumustahan na lang kay Ginang Imelda ang kanilang usapan? Baka naman si Imelda talaga ang tunay na influencer dito at si BBM ay extra lang sa pelikula ng buhay. Sa halip na magmukha siya sa mga malalapit kay Trump, tila mas napag-alaman natin kung sino talaga ang malapit. Si First Lady Imelda Marcos. Kung tutuusin, mas mukhang mas gusto ni Trump malaman kung ano ang brand ng sapatos ni dating First Lady kaysa mga plano ni BBM sa West Philippine Sea o iba pang isyo pambansa. Bukod dito, tila malaking kalokohan ang tawag ni BBM para palakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Hindi ba't sapat na ang presensya ni Romualdez para dito? Kung ganito rin lang ang resulta ng special call na iyon, para mas mabuti pa sigurong nag-focus na lang si BBM sa mga relief operation sa Catanduanes. At syempre, huwag natin kalimutan ang paboritong tanong ni Trump, how is Imelda? Sa puntong ito, para mas malapit talaga siya kay Imelda kaysa mismong presidente ng Pilipinas. Baka susunod na imbitasyon, pasensya na ha, si Imelda na ang guest speaker sa inaugurasyon ni Trump. Sa huli, kung ito ang magiging patunay na malalim ang kanilang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, mukhang nasa ilalim ng tubig ang relasyong ito. Malalim nga, pero lubog at tila hindi gaanong mahalaga. Ang tanong, kailan pa kaya magkaroon ng tunay na respeto ang Amerika sa liderato ng Pilipinas? Siguro kapag tumigil na ang ating presidente sa pagiging tagabati ng kanyang ina at magsimulang magpakita ng tunay na liderato sa pandaigdig na entablado. Nako, pero kabibig, ang nabalitaan ko ay tawag dito na ang China inimbitahan ni Donald Trump. Hala, bakit ganun? No? Akala ko walang mga VIP pupunta. Ito kabibig ha, nagkita pala o nakipagkita si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, kay US President-elect Donald Trump sa Trump International Golf sa Florida.
personally niyang binati si Trump sa kanyang pagkapanalo sa 2024 elections. Sabi ni Romualdez, I am looking forward to working once again with President Trump's administration. Nako. Baka doon kabibig gusto ni Romualdez na, uy, imbitahin mo naman si BBM. Tama ba? Sabi dito mga kabibigo, the Philippine Star on its front page bannered that heads of state are not invited to Trump's inaugural is not accurate. Trump had invited earlier China's Jinping and Russia's Putin to his inaugural because of important issues he wanted to negotiate with them, like ending war in Ukraine and securing global peace. Other presidents in Central and South America, I think, will be invited to talk illegal immigration. Trump, who doesn't believe in wasting time, sees no point in inviting presidents like BBM, who only want to have selfies with him to show how much Trump loves him in order to arrest his sagging popularity. Sabi ni Ed Alunan dito ha, it is customary diplomatic practice in all countries to invite ambassadors accredited to them to observe the inauguration of a new president. Therefore, Ambassador Babe Romualdez will receive an invitation to observe the ceremony. The front benches are reserved for special guests, the back benches for accredited ambassadors. I can understand Bongbong's dismay he was not invited, despite the efforts of members of his family to wrangle an invitation. It is why I imagine Babe Romualdez flew to Trump's Mar-a-Lago Golf Club in Florida, waiting for Trump to appear to obtain an invitation for BBM. Trump's dislike liberals, globalists, and drug addicts. What made Babe think he could succeed? Rather than globe-trotting around the world to have selfies, Bongbong would do better to stay at home and attend the numerous problems in our country. Oh, yun pala ang interpretasyon ng mga ilang netizen. O eto nakita ko nagpunta talaga si Romualdez para makausap si Trump. O ito, check natin ha. O, ano ba ang, ito, nakipagkita. So hindi talaga aksidenteng nagkita, kundi nakipagkita. Para daw, I'm looking for. Di ba dito, parang na-shock si Trump, no? Tingnan nyo, parang na-shock si Trump, if you can see. O, di ba? Nakipagkita si Romualdez kay Trump. Tapos, nawakan. Baka gustong baka trinay ni Mr. Romualdez na suyuin si Trump na imbitahan si BBM. Di ba? Oo, mga kabibig. Kasi alam niyo naman ang Pinoy, di ba? Once maimbitahan si BBM, di ba, papalakpakan na, proud na ang mga Pinoy na presidente ng Pilipinas, imbitahan ng inauguration ng presidente ng Amerika. Di ba? Pero parang walang plano si Trump na imbitahin si BBM. Di ba? Nakipagkita hindi aksidenteng nagkita, nakipagkita talaga si Romualdez. Di ba? So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Sabi ng iba, di halata. Kaya talaga gawa-gawa naman kayo ng istorya. Huwag naman ganun kabibig. Tingnan natin sa kailan ba yung inauguration ni Trump? 13? 20? At 13 pala yung INC. Rally. 13 at sa 20 pala. At 20. Kung sino-sino pa mga VIP ang pupunta. Kapag walang VIP, tama ang mga ambassadors na wala talagang head of state. Pero pag may mga VIPs na darating, pero man yan, di ba? So hindi pala VIP, hindi pala ayaw ni Trump ni BBM. Kayo talaga, no? Mga ganon. Hintayin natin na ang latest developments tungkol dito. So, yan lang po mga kabibigang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Ay, wait mga kabibig. Sabi ng iba, lilipad daw si Pangulong Duterte sa Amerika. Naku, chika-chika pa lang yan pero hindi pa kumpirmado. Sabi ng iba, imbitado ba si Digong sa sa inauguration ni Donald Trump? Wala pa namang statement ang ipinalabas sa kampo ni Pangulong Duterte na pupunta at inimbitahan siya ni President Donald Trump. So kung inimbitahan siya, edi mas powerful si Pangulong Duterte kumpara kay BBM.
Di ba? Mas close si Duterte kay Trump kumpara kay BBM. Di ba? Ano sa tingin niyo, kabibig? Maghintay lang tayo sa mga latest updates. Alam niyo naman, with chika-chika, with evidence tayo. Huwag tayong magawa-gawa ng mga istorya. Yun lang, kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Comment down below. Yung iba, sabi, ay, buti na lang hindi naimbitahan si BBM kasi delikado, baka pang selfie-selfie lang or hanggang ano lang, hanggang tawag dito, hanggang ano lang daw, backstage. Kayo talaga, backstage. Kaya sabi ng iba, uy, lahat naman, ano naman si Trump talaga ay siya ang tumawag sa mga gusto niyang imbitahan. Oh, ganun ba? Naku po, yun pala ang nangyari. Si Trump pala ang tumawag sa China, sa Russia para papuntahin talaga yung mga presidente doon. Ay, Prime Minister at saka mga head of state. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.